Asher, ano ba ang kaibahan ng red notice sa diffusion notice sa galing sa Interpol na ginapit sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Monica, ang diffusion o ang red diffusion ay ang proseso bago ang paglalabas ng red notice na siyang kautusan ng pag-aresto mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ito ang kinumpirma ng Philippine Center on Transnational Crime sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Anila, ito ang diffusion na dokumento na natanggap ng pamahalaan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 5 oras na tumakbo ang Senate hearing sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Kinwestiyon dito ang basihan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte alinsunod sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Interpol. Ngunit napag-alaman sa pagdinig na ang dokumentong natanggap ng pamahalaan mula sa Interpol ay hindi naman nagsasabi na agad na pinaaresto si Duterte. It's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. Tama po ba? It went through the police of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na... So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Nasasaad din sa sulat ng na kinakailangan ng provisional arrest kung saan dapat dumaan ito sa local judicial process sa bansa kung saan nakabase ang sangkot na individual. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, dalawa ang pagpipilian sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ito ay kung extradition kung saan dadaan sa korte ng bansa o ang pagsusurrender sa International Tribunal na siya naman nilang pinili kaya dinala agad ito sa The Hague, Netherlands. Ginagamit pong term na provisional arrest in conjunction with extradition. Hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito. Nilinaw naman ng constitutional law professor na si Attorney Alexis Medina na sa kaso ni Duterte, ang pag-surrender ay aplikable lang kung voluntaryong sumuko ang sangkot na individual. Dagdag pa nito, nirerespeto ng International Convention ang pagsunod sa batas ng ibang bayan. The ability to seek legal remedy part of due process. Meaning if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due process? Absolutely, Your Honor. Samantala, nilinaw naman ni Secretary for the Interior and Local Government John Vic Remulla na nag-usap lang sila sa gabinete kaugnay ng usap-usapan na may warrant of arrest na si dating Pangulong Duterte. Ngunit galing lang anya ang usapin na ito mula sa kampo ng mga Duterte nang mangampanya ang mga ito sa Hong Kong. Kaya wala anya silang plano o anumang maagang paghahanda na ginawa kaugnay sa pag-aresto. Sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there and not to skirt ma'am executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. Monica, kanina sa pagdinig ng Senado ay dumalo din via online or sa Vice President Sara Duterte. Hinahanap nito ang warrant of arrest mula sa hukuman ng Pilipinas. Anya, isang pag-aresto, ang pag-aresto anya kay dating Pangulong Duterte ay isang warrantless arrest. Ginawa nila iyon
Anya dahil para ma-demolish ang political opponents at ito ay tungkol lang sa politika gamit ang pondo ng gobyerno. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Asher, konting paglilinaw lamang, no? Itong diffusion notice na binabanggit ay hindi ba sapat na basihan para sa pag-aresto, no? Doon sa sino man na mayroong ganitong ang klase ng notice mula sa Interpol, Asher? Yes, Monica, kanina yan nga yung nililinaw ni Senador Amy Marcos na itong diffusion notice ay hindi kagaya noong red notice na nangangailangan ng agarang pag-aresto. At itong diffusion or red diffusion ay isang paghingi lang o ng kooperasyon o paghiling ng kooperasyon ng isang miyembro o bansang miyembro ng Interpol sa kapwa nito member or country member ng Interpol. At gayon pa man, sinasabi nga rin nila na ang sa pagdinig ng Senado na itong ang pagbibigay kahit na ito ay diffusion letter, kung ano man ang hinihiling dito, kailangan itong dumaan sa judicial process ng bansa kung saan naroon yung sangkot na individual. Monica. Asher, yun nga yung malaking debate dito. No? Wala kasing dinaanan na lokal na hukuman itong ICC warrant of arrest bago na ibigay sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may sinasabi kanina sa pagdinig na meron daw legal basis ang gobyerno kung bakit sinurrender. Ano ito, Asher? Pakilinaw na rin sa amin. Yes, yun yung isang sinasite nga nila Secretary Remulla o Crispin Remulla na ginagawa nilang basihan. Ngunit may paglilinaw nga rin kasing ginagawa kanina kagaya nga nung inimbitahan nilang law expert or constitutional law expert na sinasabi na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ito ay hindi siya nabigyan ng due process. Kaya kung ano pa man yung basihan na ginagamit nila dito ay ito nga yung sinasalungat nga ng ibang o ng law expert. Kaya ito pa rin yung inaasahan na aalamin pa kung ano ba talaga yung dapat na sundan dito, lalo pat mayroon ng petisyon na nakahain sa korte kaugnay nito. Kanina nakapanayam din natin si Senador Amy Marcos pagkatapos ng pagdinig at sinabi niya na hindi niya pa matiyak kung magkakaroon pa ng ikalawang hearing o susunod pang mga pagdinig ng Senado kaugnay nito dahil kailangan pa niya itong pag-aralan kung ano yung mga naging resulta ng kanilang pagdinig ngayong araw. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Senate of the Philippines.